Hello guys! Hello Aries! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Aries. Tingnan natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. This is general monthly reading para sa lahat ng Aries. I hope na makuha natin yung message na para sa inyo. Okay. First card natin, Aries, is Cornucopia. It's 11. It's manifestation. It's success, abundant, prosperity, windfall of money, celebration. Ang Cornucopia, guys, is ito yung sobrang blessed. Sobrang blessed, sobrang thankful kasi yung law of attraction na practice mo talaga. Lahat na na-attract mo. Parang ganun. So, you're super grateful and thankful dito, Aries. Wow. Okay, tingnan natin. Kumuha lang tayo dito ng isang baraha, Aries. Okay, Moonstone, heightened intuition. Isa pa. Kung Cornucopia pa na to, minsan lang siya lumalabas. Pag talagang sobrang blessed na blessed yung tao, lalabas talaga yung Cornucopia. So, you're super blessed this May. One of the blessed year is 2025 para sa iyo. Truth and integrity. Ang galing na ito. Okay, manifestation tayo dito. Sinasabi ng baraha sa'yo na you will receive all the manifestation in life, all the magic, milagro, all the blessings, all the graces, grasya, lahat maibibigay sa'yo. Okay, you're lucky. And good luck. Heightened intuition. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na maging extra careful tayo, extra aware tayo sa mga intuition natin. Okay? And sinasabi ng baraha na magtiwala tayo sa ating intuition. And yung third deck mo dito is truth and integrity. Sinasabi na be true to yourself and be true to other. Diba? Kahit walang nakakakita sa atin, maging honest tayo sa sarili natin, sa ibang tao, maging mabuti tayong tao kahit walang nakakakita, walang nagmamasid sa atin. Okay? Yung integrity and pagiging honest. Okay. Aries. Okay. Dito, Aries, sinasabi ng baraha na for almost how many years, palagi kang zero balance, may mga utang, ang daming problema sa pera, maraming kinakatakutan, ang daming obligations, pwedeng may anak na pinapadede, kailangan ng gatas, yung sweldo kulang lang, yung iba nawalan pa ng trabaho, naging unemployed pa. So, dumaan ka sa damon, dumaan ka sa sitwasyon na marami kang pinagdaanan na pagsubok sa buhay. But, lalo na in terms of money in relationship. But dito, sinasabi ng baraha na in the present situation, ngayong Mayo, simula ngayong Mayo, sinasabi ng baraha na, yun nga, Cornucopia, you are blessed na talagang magsha-shower ng abundance and prosperity ang universe para sa'yo. So, pwedeng masalo mo to if gising ka. Alam mo yung literal na gising ka talaga. Yung willing kang mag-sacrifice, willing kang magtrabaho, willing kang mag-double time. Okay? So, basta ang sinasabi sir dito, Aries, na kung talagang gusto nating makaalis tayo sa financial problems, maging Queen of Pentacles. Yung Queen of Pentacles kasi, sobrang prosperous niya eh. Yung parang hindi siya nawawala ng pera, hindi naman siya sa sobrang yaman, pero yung iba, sobrang mayaman. Pero itong kalagayan ng Queen of Pentacles sa'yo is hard-earned money to eh, diba? Napakasipag niya, napaka-diligent niya, napaka-honest niya sa ginagawa niya. So, nakikita ko sa'yo dito na kung talagang gugustuhin mo, makukuha mo talaga kung ano yung gusto mo, kung pagpupursigihan mo yan.
isang unexpected na forgiveness or unexpected na parang ano siya, reconciliation or unexpected talk with someone na pwedeng magdala yon sa'yo ng connection, ng liberation. Diba? So, nakikita ko sa'yo dito, alam mo tong high priestess na to, it's a realization siya, Aries. It's a realization, like, yun nga sabi ko sa'yo dito, marami kang napagdaanan na problema, mga obstacles and challenges sa past mo. And sa mga panahong iyon, yung panahon na dumaan ka sa ganong klaseng sitwasyon, hindi mo maintindihan, okay? Hindi mo masyadong maintindihan kung bakit ba nangyayari yun sa'yo, bakit nangyari yun, bakit ganito, ganyan. So dito, sinasabi ng baraha sa'yo dito na, kaya yan nangyari, it's because may rason. Ito yung high priestess Sinasabi sa'yo dito ng high priestess na lahat ng nangyayari sa'yo sa nakaraan may rason. Lahat ng yan ay ipapakita sa'yo ng the hermit. So this month of May, maging open ka sa lahat ng possibilities kasi ipapakita yan sa'yo ng universe, ng iyong intuition, kung bakit nangyari yon. Bakit ba nakaranas ka ng ganon last year? Kasi ganito yan. So ipaparanas yan sa'yo. Ipapakita, ipaparinig, or ipaparamdam. Okay? So, dito sinasabi ng baraha sa'yo, Aries, na isa sa mga pinapangarap mo siguro, isa, like yung iba, kung may bisyo ka, okay, comment down below if you have vices, mga bisyo nyo, or unhealthy lifestyle or habits. Sinasabi ng baraha na oras na para i-give up mo siya. Okay? Kasi, etong mga bagay-bagay na to, na hindi na to para sa'yo, like yung mga bisyo natin sa buhay, hindi yan talaga para sa'yo And, yung mga taong may bisyo, instead na makapag-ibon kayo ng pera, mas lalo kayong malululong sa bisyo. Ang nakikita ko sa inyo dito, isa sa mga pinagkakaabalahan nyo ngayon, is yung mga online na casino ba yan? Or online, ano ba yun? Mga online na gambling, parang ganon. Kasi, possible na, ang purpose mo dito is kailangan kong kumita ng perang malaki. Gusto kong makapag-ipon ng pera. Ang problem lang, hindi tayo sigurado kasi kahit anong klase yan na gamble, talagang gamble nga, sinabing gamble is makikipagsapalaran, pwede yan maging rason para yumaman ka or maghirap ka ng sobrang hirap. So, kailangan mong maging matalino. Kailangan mong maging matalino ngayong Mayo na to. Iwasan natin yung temptation na mabilis ang pagyaman, mabilis ang success. Kasi walang ganun, guys. Okay? Walang overnight success. Lahat tayo dumadaan sa paghihirap. Lahat tayo dumadaan sa tawag dito, sakripisyo. Lahat tayo pinagpapawisan. Lahat tayo, anong tawag dyan? Napupuyat. Lahat tayo namamaos ang boses. Parang gano'n. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na maging matalino ka. Gamitan mo yung energy mo, yung oras mo sa mas magandang bagay. Stay away from quick success, mga scheme na ganyan, kasi walang ganyan. And Knight of Wands and Six of Cups, nakikita ko sa'yo dito, Aries, na makakaramdam ka ng sobrang excitement, pwedeng mga tungkol ito sa past. I hope hindi ito mga bisyo kasi kung bisyo to, na excited ka ulit na gawin yung past unhealthy habits and lifestyle, it's a no-no siya. Okay? So, dito sinasabi na kung ito naman ay relationship, gusto mong makipagbalikan sa ex mo, ikaw na yon ang magdedesisyon. Pero, kung trabaho naman yan, gusto mong bumalik sa dati mong trabaho, I hope na yung dating trabaho mo na yan is wala kang natatapakan dyan or legal yan. Okay? Kasi sobrang excited ka Excited ka dito. At ang Knight of Wands is parang, alam mo yung kinikilig ka na excited ka This May, ay pwede na ako magsimula. Ay, this May kailangan ko nang gawin. This May, walang makakapigil sa akin. Parang ganun. So, kung ano man tong mga past mo na to na habits, lifestyle, na excited kang balikan, I hope na maganda siya. I hope na maganda, guys. May nakikita ko dito na, sa ilalim mo yun sa ilalim ng deck mo, sinasabi na may iba sa inyo dyan na sobrang pagod na para sa pagbabago. So, ibig sabihin, marami kang gustong baguhin sa buhay mo, pero napapagod ka dahil ang bagal ng progress.
alam mo ba na hindi lang tayo, siguro kung ano, ganyan, may mga situation tayong ganyan, di ba? Pag feeling natin dihadong-dihado tayo, lumabas ka ng bahay nyo. Yun, sa loob ng bahay nyo or sa city nyo, manood ka sa mga tao sa street. Di ba? Sa daan. Tingnan mo, may mas pagod pa sa'yo. Okay? May mas pagod pa sa'yo. Ramdam ko yung pagod mo. Kasi feeling ko maiiyak ako dito sa reading mo eh. Di ba? Nakakapagod. Kahit nga unemployed, pagod eh. Lalo pa tayo na nagtatrabaho. Di ba? So, sinasabi ng bara mo dito na use your energy, your mind, your emotion sa tama. Kasi pag positive yung sinesend out natin sa universe, positive din yung babalik sa atin. And iwasan natin yung mga easy money, quick rich program, ganyan. Walang ganun sa mundo. Kailangan natin magtrabaho. Okay? Thank you guys for watching. Bye!